Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Sa pag-uusapan natin sa update na to ay may kaugnayan nga po sa pangakong binitawan ni Paolo Avellino para po kay Chinita Princess na siyang ikakapanatag po ng lahat ng supporters at nagmamahal kay Kim and kay Paolo. Ano nga kayong pangako yan? Yan ang pag-uusapan at alamin natin sa update na to, pero bago po ang lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay MMJ, sabi niya hindi ako naniniwala na hindi si Paulo ang nag-post, Miss Jers. Kung paasahin lang si Kim ni Paulo, bitawan niya na hanggat maaga pa. May naghihintay kay Kim, mga non-showbiz at may mga pangalan pa sa society. Si Kim nagdadal ng swerte, akala siguro ni Paulo makakalusot sa fans nila ni Kim. Alam na may pakiramdam si Kim, hindi natin alam sa likod ng kamera. So ang sa akin naman po, ginang MMJ, si Paulo or hindi man si Paulo yung nag-post ng tungkol nga doon kay Maha Salvador, wala naman pong kaso yun Kasi repost lang din naman po yun, 'di ba? Hindi naman po mababawasan ang tiwala natin nang dahil lamang sa ganoon pong pangyayari, 'di ba? Hindi po kasi yun ang basihan para po husgahan agad natin si Paulo. Ang importante dito ay yung tunay na pagmamahal niya kay Chinita Princess. Kasi kung hindi tunay yung pagmamahal niya, si Kim po, mga kakimpaw, ang unang-unang lalayo dyan. Kasi sabi nga ni Kim Chu, 'di ba? Siya po dapat ang mas mahal ng lalaki. Hindi siya ang lubos na magmamahal, kundi dapat siya ang lubos magmahal para hindi po siya iwanan. Meaning nito, mas matalino na po si Chinita Princess. Kaya kung tayo po ay natatakot kay Paula Avellino na baka saktan si Chinita Princess, si Kim Chu po, mga kakimpaw, ang unang-unang makakaalam niyan. Siya po ang unang-unang lalayo kung alam niyang red flag ng isang lalaki. Kaya chill lang kasi nakikita naman natin kay Kim na masaya po siya at talagang wala na po siyang hinahanap pa. 'Di ba? Masaya siya at yun lang naman yung goal natin, yung ultimate happiness. Pero syempre, nag-iingat din yan si Kim, kaya huwag kayong mag-alala. No, matalino po si Chinita Princess, alam niya po ang ginagawa niya. So maraming salamat po sa inyong komento. God bless po at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpa, mga topic po na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan itong nabasa ko po na post sa social media, no? Sabi nga dito, base sa mga napapansing pakikitungo ng kanilang mga kasamahan sa trabaho at sa ilang pasilip na BTS moment, tila si Paula Avellino ang mas sweet kay Kim Chu. Tahimik man siya at hindi palaging showy, mas napapansin umano ang sweetness niya sa mga simpleng kilos, pag-aalaga, pag-aasikaso at pagiging attentive kay Kim. Kaya naman mas lalo pang kinilig ang Kim Pao fans sa bawat natural nilang interaction. So dyan pa lang mga kakimpaw, mga BTS yan na hindi po nakikita sa camera. Mga kuha po yan ng mga netizen na nakakakita, di ba mga kakimpaw? So edited lang tong picture na to mga kakimpaw ha, pero totoo po itong nangyayari. Kung baga ay inilalarawan lamang nila yung nakikita po nila, yung mga hindi po nila nakukunan, yung mga unexpected na pangyayari na biglaan lamang po na nangyayari. Kaya yan, nag-AI na lang sila para po maipamalas na ganito yung ginagawa ni Paulo, na mas sweet siya. So doon pa lang po, panatag tayo talaga kay Paulo. Kasi napaka-genuine po yung pagmamahal niya para kay Chinita Princess, 'di ba? Dapat hindi po tayo nangangamba sa mga gagawin ni Paulo. Kasi si Paulo, ang dami niya pong mga nabago At doon pa lamang po masasabi nating seryoso talagang isang lalaki pag nagbago na siya dahil sa isang babae. Yan ay proven and tested na po natin mga kakimpaw. At pag hindi po nagbago ang isang lalaki, meaning hindi pa siya sure sa babae po na karelasyon niya. Pero sa nakikita ko naman kay Paulo, sure na Parang asawa niya nga po ang turing niya kay Chinita Princess, mga kakimpaw
Kaya sana po ay wag nating agad-agad husgahan si Paolo Avellino. Samantalang next topic naman, talakayin naman natin ang tungkol dito sa pangako ni Paolo Avellino na binitawan kay Chinita Princess kung bakit ito ay napapayag si Chinita Princess. So ganito kasi yan mga kakimpaw. Sabi dito, Paolo posibleng nangako kay Kim na hindi siya gagaya at matutulad sa mga lalaking nang iwan at nanakit kay Kim. Kaya panatag na si Kim kay Paolo. Pero syempre, hindi aalis kay Kim ang agam-agam sa kanyang puso na siyang normal lang naman yung mangyari. Pero doon ako kakapit sa pangako ni Paolo, kaya siya ay tinanggap ni Kim. So ayan mga kakimpaw, meron palang pangako na nangyari. Meron palang sumpa ang nangyari mga kakimpaw. Si Chinita Princess kasi is matured enough na yan. Matalino yan, alam niya na po yung ginagawa niya. Nakikita naman natin kasi na nag enjoy siya, 'di ba? Kasama si Paulo. Kung bagay love niya po talaga si Paulo mga kakimpaw. And doon pa lang talagang tiwala tayo na tunay ang pagmamahal ni Paulo kay Chinita Princess. Kasi si Kim, pag alam niya pong red flag na yung lalaki po na karelasyon niya kahit mahirap iwan, iiwan niya po talaga yan. Katulad na lamang po nung 11 years na karelasyon niya, si Zian Lim, 'di ba? Kahit masakit, na kaya niya po mga kakimpaw. Eh si Paolo Avellino, ilang taon pa lang sila niyan. Kung bagay bata pa lang mga kakimpaw, 'di ba? Hindi pa gano'n katindi yung pinagsamahan nila. Unlike dun sa 11 years pero nakaya ni Chinita Princess. 'Di ba? Kaya huwag kayong mag-alala. Basic na lang kay Chinita Princess yan. Alam na alam niya po yung gagawin niya mga kakimpaw sa oras na mangyari ulit at maulit-ulit yung mga ginawa sa kanya ng mga ex niya. Ang importante ngayon, nag enjoy si Chinita Princess. At hindi natin alam mga kakimpaw kung yung enjoyment na yun ay pang forever na ba yan, 'di ba? Di na ba sila maghihiwalay? Mapupunta ba 'to sa kasalan sa simbahan dito sa Pilipinas? Yan yung mga iniisip natin. Pero sabi ko nga ang importante dito ay yung ngayon, yung kasalukuyan na masaya si Kim Chiu, 'di ba? Yung ultimate happiness, blooming, panatag, and meron siyang kaagapay sa buhay. Every time na meron siyang mga problema, yun yung importante doon mga kakimpaw. Kaya wag nating batikusin si Paolo Avellino na ganito ganyan, 'di ba mga kakimpaw? Dahil si Paolo lubos din po ang pagmamahal niyan kay Chinita Princess. And ramdam naman natin 'yun, wag naman tayong ganyan kay Paolo. 'Di ba? Ang pag-ibig kasi hindi mo 'yan masasabi. Unexpected kasi 'yan eh. At nakikita naman natin na very genuine and ultimate talaga yung happiness na ibibigay ni Paolo kay Chinita Princess. Kaya kalma lang mga kakimpaw at i-enjoy natin ang process, okay? So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.